Halos mag-zero visibility sa Pasig City dahil sa biglang buhos na ulan ngayong hapon. Pumagal din ang trapiko sa bahagi ng EDSA sa Quezon City. Ang ilang rider nagkumpulan sa isang estasyon ng MRT para makasilong. May naipon pang tubig sa kanto ng D. Tuazon at Quezon Avenue. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan sa Metro Manila. Nakaapekto na rin ang trough o buntot na binabantayang low pressure area. Magandang hapon po. Patay sa pananaksak ng isang babaeng college student sa Sibonga, Cebu. Suspect ang kanyang dating nobyo na kapwa college student. Tinitignan ko ang krimen ay dahil ayaw makipagbalikan ng biktima. Nakatutok si Femari Dumabok mula sa GMA Regional TV. Duguan ang 21 anyos na estudyanteng si Risa nang makita siya ng mga otoridad sa kanyang silid sa Barangay Poblasyon, Sibonga, Cebu. Pinagsasaksak ang biktima. Suspect ang kanyang dating nobyo na isa ring college student. Ayon sa pulisya, 4 na taon naging magkasintahan ang biktima at ang suspect. Batay sa paunang investigasyon, kaninang pasado 8:00 ng umaga, nagtungo ang suspect sa bahay ng biktima na kasama ang kapatid ng mga oras na iyon. Nang lumabas ang kapatid ng biktima, ikinandado ng suspect ang silid. Hindi agad nabuksan ng kapatid ang silid dahil kinailangan pang hanapin ang susi. Nagpatulong siya sa mga kapitbahay para tumawag sa pulisya. Nang rumisponde ang mga pulis at prasahan ng mabuksan ang pinto, wala nang buhay ang biktima dahil sa mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Duguan ding natagpuan ang suspect na ayon sa pulisya ay sinaksak umano ang sarili. Dinala sa ospital ang suspect. Patuloy na iniimbestigahan ang krimen. Mula sa GMA Regional TV, Femari Dumabok, nakatutok 24 oras. Karasa na naman sa paaralan, isang estudyante ang sinaksak ng balisong ng kanya umanong kaklase sa Las Piñas. Ang mitya ng pananaksak, pagtatalo sa hindi naibalik na sukli. Nakatutok si Jomar Apresto. Pasado 4:00 ng hapon kahapon nang mahagip sa CCTV ang isang lalaking estudyante na nagmamadaling lumabas sa gate ng Las Piñas National High School. Lumapit siya sa barangay outpost at tila humihingi ng tulong. Maya-maya, may kita na ang mobil at ilang tauhan ng barangay na nagmamadaling pumasok sa gate ng paaralan. May humingi po ng tulong. Nakita ko yung bata nakahiga na lang. Ang dami talagang dugo. Ayon sa pulisya, isang lalaking estudyante ang nasaksak sa loob mismo ng paaralan. Naisugod pa sa ospital ang 13 anyos na biktima pero binawian din ng buhay dahil sa saksak sa kaliwang dibdib. Ang nanaksak ang 14 anyos na kaklase ng biktima na agad ding nahuli ng mga otoridad. Ang ugat ng krimen dahil sa sukli ng biniling tubig sa kantin noong recess nila. Ayon sa pulisya, inutusan ng Child in Conflict with the Law o CICL ang biktima na bumili ng tubig. Hindi naniwala yung CICL na yung suitcase na iwan dun sa school canteen. Bumunot yung CICL ng fan knife, then sinaksak ang biktima. Ang nagluluksang pamilya ng biktima nananawagan sa paaralan na dapat mas higpitan pa ang inspeksyon sa entrance ng paaralan. Hindi na po maulit. Ilan po isang bis nangyari yan eh. Halos pangalawa na huli nangyari. Na-turn over na sa Bahay Pag-asa ang CICL na nakatakdang suriin kung may discernment sa kanyang nagawa. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng pamilya ng lalaking nanaksak. Iniimbestigahan ng pulisya kung may mas malalim pang dahilan sa pananaksak at kung paano na ipasok ang balisong sa paaralan. Meron silang guardian, meron naman silang metal detector. So yun ang patuloy natin in-inquire kung paano na-ilusot yung bladed whip. Sa tulong ng informante, may nabuo na umanong money trail ang kampo ni Senador Panfilo Lacson na magpapakita kung saan napunta ang pondo inilaan sa ilang proyekto sa Taguig. May ebidensya rin umanong kontrolado ni Senador Alan Peter Cayetano, District Engineer ng DPWH sa lungsod. Nakatutok si Ian Cruz. Sa bangayan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Huling aligasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Kaya tuloy daw ang paglalantad niya ng mga anomalya sa Taguig. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire.
Pero sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkukumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan. Yung sinabing we are worse than Bulacan. Napakalaking ba yung pondo sa Bulacan sa isang distrito lang yon, times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo kasama naman diyan mga kalye, kasama diyan mga multi-purpose buildings, school buildings, at sa Taguig makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon at iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod. Kasi pag hindi sumunod yung district engineer, pinapalitan. At saka pinapanakot niya. At nangyayari talaga. Kaya yung district engineer, parang tau-tauhan. Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga impormante, nabuo na nila ang money trail, nabatid ang daloy ng mga komisyon mula sa mga proyekto kaya sinimulan na nilang isumite ang mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod. Dokumentado lahat ito, hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID, kumpleto yon. Meron kaming progress billing, may mga petsa yan, kumpleto. Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang inilabas ng tanggapan ni Lacson para suportahan ang alegasyong may ghost projects din sa syudad ni Cayetano. 4 na magkakahiwalay na slope protection projects na na-award sa 4 na magkakaibang contractors. Lahat daw ito pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report ng 2 kontraktor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng kontraktor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa kontraktor B. Kinocompute pa raw ng grupo ni Lacson ang kabuoang halaga ng pondo na ginastos ang proyekto dahil marami pa raw silang nadidiskubre. Sabay sabing malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Opo. Sinisikapan ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano pero dati na nitong sinabing walang ghost project sa Taguig. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Abiso po sa mga nagbabalak isama sa travel goals ang South Korea. Simula po sa August 25, tataas ng 100 piso ang visa processing fee ng Korea Visa Application Center Philippines. Mula po sa kasalukuyang 900 piso, magiging 1,000 piso na ang singil sa pagproseso ng Korean visa. Ang sakop lang ng adjustment ang lahat ng visa application na isusumite simula August 25. At hiwalay pa ang processing fee sa anumang singil na maaaring ipataw ng South Korean Embassy depende sa kategorya ng visa. Muling nakaginto si Pinoy pole vaulter E.J. Obiena sa kanyang paglaban sa First International Pole Vault Meeting sa Germany. Ang ibabaw ang husay ni Obiena sa 10-man field matapos malagpasan ang 5.76 meters sa kanyang unang attempt. Sumubok din siyang malagpasan ng 5.90 meters pero hindi na siya pinalad. 2 linggo bago maka-gold medal, naka-second place naman si Obiena sa meeting Madrid matapos maka-clear ang 5.85 meters.